Maraming salamat nga sa biyaya ng Panginoon na buhay pa, sa kalakasan, sa um, biyaya ng kanyang buhay na patuloy ng pinakikilala na siya nga ang dakila sa lahat. Yan, in all aspect. Yun nga, isa ko rin pag pinapapasalamat, yun nga bilang isang Kristyano, yung mga gawain na maliliit na bagay na nagagawa para sa Panginoon. Yun nga, pag-invite nga doon pag-invite sa mga online Bible study sa Merid. Kumbaga nakakatuwa din kasi nag-invite, ang dami mong ini-invite, kumbaga ang dami mga nasa 50 plus ganon, puro heart lang. Nakakatuwa kapag kahit may pa-isa-isa may na-attend. Tapos nagpapasalamat sa iyo kasi may natutunan sila. Isa nga din doon yung kaopisina ko, yung si Clem. Magamat may background na siya sa Baptist. Kasi siya ay yung sabi niya siya ay nasa mundo ngayon. Sabi ko, wag mong balikan ng mundo. Ganun, nag-uusap kami. Kumbaga, biyaya kasi siya ay nakaka-attend. Marami siyang tuloy nagiging tanong, nagiging kuan sa kanyang, kumbaga, nare-refresh yung utak niya. Yun, biyaya yun. Tapos, isang beses nga, nadala ko yung mga anak ko sa opisina kasi walang magbabantay, ay siya may pupuntahan, yun, pagdating nun ni Clem, sabi, sa mga bata, isa tayo Sunday, sa Sunday school dito. So, ganun. So, biyaya na kasi ang tingin din sa mga bata. Kumbaga, yung iba na anak na Kristiyano, iba rin ang tingin sa mga bata. Biyaya na kilalang ganun na may Panginoon sa buhay. Kasi iba yung trato kahit sa mga anak mo. Kumbaga, biyaya yun. Kasi yun nga si Michelle din, yung aming boss. Kumbaga, biyaya na nakaka-attend din kasi magamat siya ay Christian, nasa Christian din, ay Kristiyano ng mga mayayaman. Kasi yung biyaya kasi uma-attend din siya, kumbaga nakakatuwa din. Kasi kasi marami talagang ini-invite mo na ayaw kumbaga parang, ewan ko, ang dami nilang dahilan pagdating sa ganun. Kaya ko saglit lang. Yun nga, lalo dito sa pag-Sunday, kumbaga ang daming dahilan, basta sa pagdating sa Panginoon, ang daming dahilan ng tao. Pero pag mag-aaya ka naman na ganun, game na game, hindi lang ako makaimik, yan, diyan kayo magagaling pag yung mga ganyang banlayasan ikuan. Ganun, kumbaga pigil-pigil din ang bibig. Yun nga, biyaya na nawa ay may madala nga talagang maging bisita na kumbaga matatanim na magbubunga din na kalooban na, yun nga, yung bagay may dala. Kasi nakakatuwa na yung pag may nagpapasalamat dito kasi may nababaptize, ako talaga personally naiiyak ako. Lalo na kapag tatay. Kasi nakakatuwa na. And then kasi pag sa bawat kumbaga, sa mga hindi Kristiyano, kapag ang ama talaga ang naunang nakakilala sa Panginoon, dala ang pamilya. Nakakatuwa kasing ang pamilya ay sama-samang naglilingkod. Tapos yung kita mo yung may tuwa talaga na hindi lang basta, kumbaga, nasabing, kumbaga, ako sa panalangin lang kabakas, kung ako'y natutuwa na may mga nababaptize na naglilingkod. Kasi yun nga, kumbaga, yun din sa pamimigay ng tracts, ngayon nga ako'y natigil kasi nakakapamigay ako. Kapag ako'y na-assign sa Lipa, doon ako nakakabanat ng pamimigay kasi pag dito is nakamotor ng service, wala nang ibang nakikita, bahay, opisina lang yun din. May nabigyan niya ako doon na, marami ako na nabigyan, yung tricycle driver, pagkabigay ko lang tax, pasalamat, sabi na sa akin, salamat, mananalo daw siya sa wet. Mga hapon na yun, sayo ang tawa ko, sabi, mas maganda po yun sa weteng, yun yung basahin, sabi, pasalamat, kasi yung, may encounter din ako na binigyan ko, tapos magkalayo na kami mga isang dipanan. Tumawag sabi, miss. Sabi ko, ako pala yung tinatawag, akala ko magtatanong sa akin. Akala nabasa agad yun, may tatanong sa akin about dun sa tracks. Yung may kinalik ka siya sa bag niya, akala ko ano bibigay. Pagka bigay sa akin, ibinigay siyang mabasahin, sabi sa akin, ari po'y luma. Nung tinignan ko, nung magkahiwalay na kami, pasugo, yung pala sa iglesia. Sabi ko, siguro nakuan na, kumbaga, inahamon yung kuan, sabi, may namimigay dito. Kasi nasa tapat pa kami nung Catholic Church dun sa Redemption ni Salipa. So, nahamon siguro may nagbibigay na ako. Yun nga,
napabigay din siya, napakalkal siya sa bag niya. Yun, masarap na pakiramdam yun. Kumbaga, ako'y nananalangin din sa mga na pamigay na tracts na may nakabasang, kumbaga, nagkaroon ng buhay sa kanilang puso na hanapin ng Panginoon. Yun nga, nanawa nga isang araw may pumunta nga dito na siya naging bunga ng pamimigay ng tracts. Yun nga. Saka pagpapasalamat ko rin nga yung nangyaring camp kasi yung nangyaring camp kasi kumbaga ibang experience yung nangyaring camp. Kumbaga kasi noong mga nakaraang camp na ako nakakasama, ako isang pangdalaga. Dalaga pa ako lang sarili kong ang aking iniintindi, na-enjoy kong buo ang gawain sa camp ngayon. Ako excited din kasi kasama ko yung dalawang bata, si Atara kasi excited. Tanong kung ano yung camp, ano ba yun, maglalaro. Sabi ko, SM yun, sa SM tayo pupunta. Sabi, tuwan-tuwa. Sabi, SM, sa SM mo. Sabi ko, sa SM pupunta. Ay, may palaro doon. Sabi, gano'n, tuwan-tuwa, kasi magpupuyat, gano'n. Kumbaga, pagdating nga doon, nakakatuwa kasi, kumbaga, naranasan yun, tuwan-tuwa naman si Atara kasi, naranasan yung mag-yell, yung mga ganun sa grupo, mag-game. Nagpuyat din naman, yung batang yan hindi ko sa puyatan. Sabi ko, ano gatatulog sa hindi? At siya daw ko pa-participate. Yun nga, diyaya kasi si Atara may kaunawaan na yung batang maliit, nakakita ng malawak na laruan. Walang ginawa kundi umikot na. Ang ako'y taga-sunod. Yan, hindi masyado na ako. Kasi nakita niyang may malawak na laruan. Iyon, kumbaga laro-laro. Ang biyaya kasi, kumbaga, yung ngayon, may mga dala-dala ng mga bata, buong bahay nga idala. Iba na rin, pati sa pagpapake. Dala ko ang kusina, dala ko ang tulugan, dala ko ang, kumbaga, lahat idala. Yung tricycle nga, yan laman ng loob, electric one, lahat na nandun. May dalang tirahan. Dala namin ng tirahan, may dalang tulugan tent. Kumbaga, talagang sa pag-i-impake pa lang, isay ko pamihira. Ako'y pagod na Kumbaga, ang daming ko. Ang biyaya ng Panginoon kasi yung may makukulit na. Kumbaga, si Atara din inamumulat. Kasi yun nga, yun sa mga worker. Kasi sabi niya sa akin, Mami, gusto ko na yung mag-Bible school. Sabi ko, talaga? Gusto mo mag-Bible school? Sabi, opo, dahil ang dahilan daw niya, maganda yung uniform. sabi ko, saan mo nakita yung uniform ng kuhan? Sabi, yung nakapalda, tapos yung nakakuhaan blue. Sabi ko, talaga, sabi ko sa'yo yung uniform. Tapos sabi ko, magaling nga kasi ang panganay hinahandog sa Panginoon yan. Kasi yun nga, parang yung sinabi kong sa kanyang yun, tumatak sa isip niya. Kasi nakausap pa niya si Mama, sabi ni Mama sa akin, sinabi daw ni Atara, ang panganay daw hinahandog daw sa Panginoon. Kasi ang tanong niya, bakit si Mami, panganay, hindi naman kasabi. Ayun, ganon. Kumbaga, tumatak yun sa kanya. Kumbaga, may ibang isip din siya. Sabi ko, malay natin. Kung siya nga tawagin din ng Panginoon, hindi natin alam. Sa mga generation na yan. Kumbaga, ibiyaya. Kasi biyayang lumalaking may kaunawaan, kumbaga palagi ko ang pinapanalangin sa Panginoon na maligtas nga. Talagang iba ang mga bata ngayon. Kumbaga iba ang generation, napaka malalambot yung gusto kapag may iniisip, magpakamatay na agad. Ganon, ang dami ko kasing iba ang generation talaga ngayon. Sabi ko, parang napakalamya. Sabi ko, ang liliit na ng tubo. Ang lalamya ba? Sabi ko, kaya ang mga bata ng mga tao ngayon, ang liliit ng tubo. Maliliit na, sabi ko, ganon. Kasi, tapos hindi nga na napapansin ko lang kasi. Tapos, wala akong pinatamaan. Yun nga. Tapos, yun nga, kasi iba pa yung kanilang, kumbaga, damdamin, napakarupok, kumbaga, ganun. Kasi biyaya talagang makakilala sa Panginoon, lalo na sa generation ngayon, ang daming kumbaga, kino-compare ko yung kabataan ko sa panahon ngayon, lalo na kay Luigi, si Luigi kasi talagang yun, sabi ko, pambihira, pag yung ibang-iba talaga, kumbaga, walang hirap na ramdaman, kaya parang tingin nila sa buhay, petiks lang. Sabi ko, dalhin ko kayo sa Mindanao para kayo makaramdam doon ng hirap, kumbaga ganun. Tumatag, yun nga, nawa ay kalooban ng Panginoon na maligtas, at yun nga, na maraming gamitin sa mga bata. Kasi yun nga, biyaya din kay Atara kasi maraming tanong din sa kanya, maraming siyang tinatanong, maraming malawak ang kanyang, kumbaga, may biyaya na siya nag-iisip ng mga bagay na gano'n. Tapos sabi, Mami, ang Panginoon ang ganito. Kasi yung maliit naman, nasunod lang sa kanyang ate. Mami, ang Diyos, ang gano'n. Kumbaga, yun sa kaisipan niya din ngayon, kumbaga, biyaya yung kanyang ate,
kumbaga may kaunawaan. Kumbaga malaki din nga ang tulong ng manaririnig, lalo na sa mga bata. Yun nga, at saka yung sa environment, kasi sa bata, ang bilis yung tumatak ng mga bagay-bagay. Yun yung tinanong kong, yun sinabi ko nga ang panganay, ihandog sa Panginoon, hindi na nawala sa kanyang isip. Kumbaga, tingnan natin po kung ano siya magiging kuhan niya, yun ang gusto niya. Yun nga, kasabi ko nga, biyaya nga na maraming tanong. Sabi ko nga kay Habibi si Romel, nga daming tanong dito, lawak ng pangunawa. Kasi kung matalinong bata, sabi ni Habibi, hindi ako nag-iisip-isip, huwag ka magtaka. Kung ano daw, nandun na. Kumbaga kami, lokohan lang namin yung mag-asawa. Kumbaga, ibiyaya nyo ang mga bata ay ganun. Kumbaga, nawai kami mga magulang ay gamitin din. At yung yun nga, salamat sa Panginoon kasi malaking biyaya yung napapakita mo. Kasi yun nga sa camp, natuwa din ako dito sa mga bagong baptize. Kumbaga, pamilyang nandun. Kumbaga, naranasan yung, iba kasi din yung ganun, yung mga nag-iisip bata na hindi mo naramdamang nandun ka sa age na yun kasi feeling mo bata may sisigaw-sigaw doon. Kumbaga, naglalaro ng ganun. Nakakatuwa, nakakaiyak kasi maganda yung puso natin na isa lang talaga yung puso. Kumbaga, wala tayong anumang mga division ganun. Kaya biyaya yan. Yun po, salamat po.